Hindi inaasahan ni Francesca na mag-e-enjoy siya sa task na paghahanap ng lost love letters ni Camilla para sa kanyang ama. Sa bawat sulat na matagpuan ay isang pag-ibig ang umuusbong. The first love letter ay may nabuong pag-ibig sa pagitan ng assistant niyang si Micah at sa painter na si Tristan. Sa pangalawa ay ang best friend niyang si Charm at sa inaakalang nitong kidnapper na si Ivor. At ngayon, ay masaya siya para kina Yara at Nathaniel. Hindi lang dahil nakatulong siyang paglapitin ang mga ito sa isa't isa, kundi dahil naging susi rin siya sa mga ito sa paghahanap niya sa ikatlong sulat. Let's read the letter. Excited na sigaw ni Charm. Kinuha pa nito ang walang paalam ang sulat sa kanya at sinimulang basahin ang pangatlong love letter ni Camilla. Yam, naalala mo pa ba yung mga bata pa tayo? I've always wanted to become a florist. And I think this is the chance that I've been waiting for. Hindi ko natupad iyon ng ibang kurso na ipinakuha sa akin ng mga magulang ko. Ngunit ngayon ko lang ito natupad. Sa tulong ni Ramon. Wala akong balak na tanggapin ang alok niya dahil wala naman akong hinihiling kapalit sa pagtulong ko sa kanila. Pero mismo silang mag-asawa ang pumilit sa akin. In the end, tinanggap ko na rin. I'll be leaving tomorrow for Davao. Nandoon ang kakilalang florist ni Ramon na si Jillian. Kausap ko na siya kanina. At willing siyang turuan ako sa abot ng kanyang makakaya. Sa Jillian's ako maninirahan. Isa iyong kilalang farm sa Davao. Sana ito na ang simula ng katuparan ng mga pangarap ko. Na mga pangarap natin. Missing you already. And I hope you're missing me too. I'm still here. And we're still waiting. Come. Nagkatanginan ng best friend na sina Alina at Charm. Mukhang alam na nila kung saan nila mahahanap ang pang-apat na sulat. Bakit? Untag ni Laika pagkalapit ng atin niyang si Isabel at makitang lukot ang mukha nito, pati ang ilong. Kapapasok lang niya sa flower shop at dumiretso kaagad sa counter kung saan nakatambay ang kapatid na matanda sa kanya ng 8 taon. Pero hindi pa man dumikit ang pisngi niya sa pisngi nito, ay umilag na ang maganda niyang ate. Amoy araw ka, Laika. Saglit na pinadaanan nito ang hintuturo sa ilong. Shimmer, natural, galing akong labas. Tanghaling tapat at mainit. Alangan naman mag-aamoy buwan ako. Walang ingat na inilapag niya ang sling bag sa counter malapit dito. Hindi man lang binili ng ate niya ang biro niya. Kailan ka ba magiging babae? Halay ka. Exaggerated na pinalaki niya ang mga mata niya. Babae naman ako. Nagpa-sex change na ba ako? Tanong niya sa kanyang ate. You know very well what I'm talking about. Napabuga siya ng hangin. Ate naman, kagagaling ko lang ng farm. Sinermonan na ako ni Ate Reyna. Pati ba naman ikaw? Maawa naman kayo. Paghingain niyo naman ako kahit ng kaunti. Ang tinutukoy niya ay ang isa pa niyang kapatid na 4 na taon ang tanda sa kanya. Tuluyan na siyang hinarap ng panganay nila. Paano ka namin titigilan kung hanggang ngayon ay hindi ka nagtitino? Hindi matino? Hindi ba ako matino sa lagay na ito? Lumayo siya ng bahagya sa counter para makita siya ng ate niya mula ulo hanggang paa. Pero na makitang umigwas ang kilay nito, ay tumabingi ang ngiti niya. She was wearing loose camouflage pants, black tank top, at black shank tailor shoes na nagmamakaawa na sa kanyang papahingain na dahil sa butas sa parting sakong. May camouflage cap pa siyang sinuot kanina. Nagginawa niyang pampusod sa kanyang buhok. Nang tanggalin niya iyon pagpasok sa flower shop, ay nagulo ang buhok niya.
Bakit ba tinatanong pa niya iyon? Alam naman niya na magiging sagot nito. Sa tingin mo? Napabuga siya ng hangin. Her sisters Esa and Reyna never like her way of living. Kung ang mga ito ay babaeng-babae kung kumilos, siya naman ay siga. Babae kung mananamit ang mga ito, samantalang siya ay hindi. Gaya ngayon, kung pagtatabihin silang dalawa ng ate niya, at nagkataon na hindi sila magkamukha, walang mag-aakalang magkapatid sila. Naka-maxi dress ang ate niya. Kahit nagbabantay lamang ito ng flower shop. Hindi ba kayo pwedeng maging masaya para sa akin? Masaya na ako sa buhay ko. Bakit ba hindi ninyo matanggap iyon? Nabahira ng hinanakit ang boses niya. Napahinga ito ng malalim. Alam nito na seryoso na siya sa lagay na iyon. Hindi sa hindi namin matanggap iyon, Laika. Ang sa amin lang ni Reyna. Sana naman kahit kaunti. Isipin mo ang pamilya at hindi ang pansariling kaligayahan mo. She rolled her eyes. Here they go again. 2 linggo na siyang kinukulit ng mga ito. Napamahalaan for 2 months ang Jellens, ang flower farm, at family business nila. Pero 2 linggo na rin siyang tumatanggi. Hindi siya sigurado kung makakaya niyang patakbuhin mag-isa ang farm. Ano bang malay niya sa pagpapatakbo ng farm? Right after she graduated, ibang landas ang tinahak niya. Ate, sinabi ko na dati pa, di ba? Hindi ko alam kung kaya kong pinapagawa ninyo sa akin ni Ate Reyna. Ang layo-layo sa pagpapatakbo ng farm sa pagtuturo. Hindi mo ba pwedeng gawin ito para sa amin ni Mama at Papa? Napabuga ulit siya ng hangin. Kapag ganoon ang tono ng ate niya, at binabanggit na ang mga magulang nila, parang pinagmumukha na rin ito na wala siyang kwenta at walang utang na loob na anak. Matagal na nilang pinaplanong magkapatid na bigyan ng European trip ang mga magulang nila bilang gift nila sa wedding anniversary ng mga ito. Pero hindi pa rin nakabili ng tiket ang ate niya dahil nagtatalo pa rin sila kung sino ang mamamahala ng flower farm habang wala ang mga ito. Paano kung mabigo ako? Aber. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Mataman siya nitong pinagmasdan. Laika, lumaki tayo sa farm. Literally. Halos 3 dekada tayo doon. What makes you think that you're gonna fail? True. Pero kung sa harap ng mga estudyante niya ay umaapa ang self-confidence niya, lahat ng iyon ay nawawala kung magpapatakbo ng flower farm ang pag-uusapan. Siguro ay dahil minsan na niyang na-disappoint ang mga magulang nila nang magdesisyon siyang sundin ang puso niya. Sa halip na bigyang katuparan ang gusto ng mga ito, na tulungan ang pamilya sa pagpapatakbo ng family business nila. Kaya takot na siyang bigyan ulit ng disappointment ang mga ito. Pasalamat na lang siya dahil nagkaroon siya ng mabait at maunawaing mga magulang. Kahit masakit ang loob ng mga ito, sa naging desisyon niya, ay sinuportahan pa rin siya ng buong buo. Tinanggap ng mga ito ang ideyang magiging empleyado siya at magtuturo sa isang kilalang university sa Davao. Samantalang kung tutuusin ay pwede naman siyang maging amo sa sarili nilang negosyo. Pero kahit gaano pa siya ka-successful sa pinili niyang landas, hindi pa rin mababago ang katotohanang naiiba siya sa buong pamilya. Mula sa paninamit hanggang sa career, malayong malayo siya sa 2 kapatid niya. Hindi ko kayang mag-isa iyon, ate. Kung tulungan kaya ako ni Ate Reyna. You know very well, napuno na ang workload ko. Pinaplano kong magkaroon ng Jellen sa Manila. Marami na rin tayong clients doon. And it's about time na mag-expand naman tayo. Mama agreed to it.
At ilang buwan na lang ay magbubukas sa tayo ng branch sa Manila. Then, and yan pa ang occasions na naka-reserve at nakabook. Eh di si Ate Reyna, hindi sumusukong sabi niya. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Hindi ka ba nakakaintindi? Nagkukulong sa lungga niya ng Reyna ng iyon. And what makes you think na lalabas pa iyon ng laboratory para tulungan ka? Alam mong ayaw noon ang ginugulo kapag nasa loob. Nagdabog siya sa kadisperaduhan. Napakamot pa siya ng ulo. Tuloy ay mas lalong gumulo ang buhok niya. Basta ate, hindi ko patatakbuhin ang farm ng mag-isa. 2 buwan bilang presidente ng Jellens. Ano ako? Pinandilatan niya ito at tumalikod. Sinasabi na nga ba niya at iyon din ang magiging usapan nila kapag dinalaw niya ang mga kapatid. Pero dahil matagal na niyang hindi nakikita ang dalawa, ay panay sa telepono lang ang pag-uusap nila. Nagdesisyon siyang dumalaw sa farm at flower shop. Last year kasi, ay bumukod na rin siya sa mga magulang niya. Gaya ng ginawa ng kanyang ate Isabel. At ang ate Reyna niya ay sa farm pa rin nakatira dahil naroon ang laboratory ng Jellens. Okay, then we'll hire an assistant. Napadilat ang mga mata niya. Seryoso ka? Mukha ba akong nagbibiro? Sagot ng kanyang ate. Magbabayad tayo ng ibang tao para lang pumayag akong patakbuhin ko ang farm? Di makapaniwalang ulit ni Laika. We don't have other options. Walang ibang pwedeng magpatakbo ng farm habang wala sina mama at papa, kundi ikaw. Mabuti na yun na may katukatulong ka in case na hindi mo kami makontak ni Ate Reyna mo kung kailangan mo ng opinyon. At para sa ikakatahimik ng loob mo, ako pa rin ang magiging contact person kapag may inquiries ng mga kliyente. Hindi niya napigilan na magtaas ng isang kilay. She doubt kung iyon lang ang rason ng kapatid niya, kaya pinipilit ng mga ito ang gusto nila. May hinala siya. Naparaan na rin iyon ng dalawa para pabalikin siya sa farm. Itigil ang pagtuturo at pamahalaan ang negosyo. After all, iyon ang dahilan ng pamilya kung bakit siya pinakuha ng business course. Ako na ang bahala sa paghahanap ng assistant mo. Pagbalik mo ng farm, ay handa na ang lahat. Sabi ng kanyang ate. Matama niyang pinagmasdan ang kanyang ate. Tila tinitimbang kung papayag na sa wakas, sa hiling nito o hindi. Pero kapag naiisip niya naman ang mga magulang niya, na magkakaroon ng marangyang bakasyon, pagkatapos ng mahabang panahon, ng pagpapakahirap na palaguin ang mga negosyo nila, parang gusto niya agad na tumango. So, untag nito. Puno ng pag-asa ang mga mata. Marahas siyang napabuga ng hangin. Kailan ako babalik ng farm? Kung hindi niya lang kilala ang ate Isabel niya, baka sumuntok na ito sa hangin dahil sa nakita niyang kasiyahan sa mukha nito. 2 weeks from now, right after their wedding anniversary celebration, anito sa malapad ng ngiti sa mga labi. Kumibit siya ng balikat. Tamang-tama na rin ang panahong iyon para ma-turn over niya sa ibang teachers ang klase niya. Sana lang talaga ay tama itong ginagawa ko. She silently prayed. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.